Tagakuha sa ref at tagabukas ng bote ng beer. Yan ang papel ko nung bata ako pag may inuman ng mga matatanda sa bahay namin noon pag may okasyon. Pero bago pa man yun, madalas na ako nakakita ng beer at alak sa mga commercial sa TV, sa mga poster sa tindahan at sa mga kalendaryo ng araw. At halos pare-pareho yung tema ng mga commercial ng alak. Tuwing may alak, laging masaya yung mga tao. Pag may okasyon, may get together, may celebration. Pag may magandang nangyari, pag may tagumpay, pag may tawanan. Basta kapag masaya, may alak. Hindi ko alam kung masaya ba sila dahil sa alak o masaya na talaga sila at dinagdagan lang nila ng alak para mas lalong sumaya. Anyway, hindi ko na maalala yung eksaktong araw pero naalala ko nung nasa elementary ako, may time na nagliligpit kami ng kuya ko, isang umaga, after ng isang gabi ng inuman ng mga matatanda doon sa bahay namin noon. Tapos, doon sa isa sa mga napatungan na kaha ng beer sa bandang ilalim, may mga bote na hindi nabuksan. Hindi siguro nila nakita or baka nalasing na sila at hindi na nila kayang ubusin. Tapos, nagkatinginan kami ng kuya ko at nagkasundo kami na, try natin. Kaso hindi malamig. Nakikita ko kasi lagi na dapat malamig kapag iinumin ng beer. So, nilagay muna namin sa freezer sandali tapos binalikan namin maya-maya. Patago pa namin binuksan kasi nandun yung nanay ko ng time na yun sa bahay. Yun yung unang lagok ko ng alak. At sa naaalala ko, pareho kami ng kuya ko nang naisip. Walang kwenta. Ang pait. Bakit nila ininom to? Bote-bote at kahakahang nauubos nila pero hindi naman pala masarap. So, hindi na namin naubos, tinapon na namin yung natira sa lababo. Bata pa ako nun so hindi ko na iniisip masyado. Nagpatuloy na lang ako sa mga ginagawa ko sa buhay, mag-aaral, maglalaro, manonood ng TV, matutulog. Pero nandun pa din yung alak sa paligid ko. Lagi pa din may inuman pag may okasyon. Nandun pa din yung mga commercial ng mga alak at beer sa TV, radyo at mga posters. Pero kahit pa paano may alam na ako sa lasa ng alak, at least kahit yung beer man lang. At yun nga, mapait, lasang papel na parang gamot na chemical na may halong panis na bakal. Basta hindi siya masarap. Pero kahit ganun yung naiisip ko noon, nararamdaman ko na may something pa din sa alak na yan eh. Kasi hindi naman siguro siya magiging ganun kaimportante sa buhay ng mga tao kung mapait na likido lang siya na tinitiis inumin ng mga matatanda kapag may okasyon. Diba kasi parang walang sense kung bakit nila iinumin yung kung wala naman pala silang napapala. So tuloy-tuloy lang din yung buhay ko hanggang sa naging teenager ako. Tumitikim-tikim pa din ako ng alak paminsan-minsan pero hindi pa din ako nakakainom ng diretsuhan. Hanggang sa naging high school ako. Siguro mga 15 years old data ako nun, nung unang may nagyaya ng inuman sa mga kaibigan ko na natuloy. Kasi lagi kami naglolokohan noon na, inuman? Pero hanggang dun lang, kulitan lang. Pero may isang beses na naging seryoso eh. Biyernes yun. Sabi nung isang kaklase ko, mga tol, walang tao sa amin. Pwede tayo mag-inom dun mamaya. Tapos umuo yung isa umuo din. Siyempre kailangan umuo na din ako. 4 ata kami nun. So yun na, set na. Wala nang atrasan to. Official na ang unang inuman na ma-experience ko. Medyo excited ako na kinakabahan. Balak sana naming inumin, beer lang. Kaso, na-realize namin nung naglalakad na kami na naka-school uniform pala kami lahat at mukha kaming mga totoy. Wala palang magbebenta ng alak sa amin. Pero buti na lang nung time na yon may alak dun sa bahay ng tropa namin. Stock nung tatay niya. Kaso gin. Pero uso naman kasi nun yun, yung gin na hinahalo sa powder juice. Yung gin pom, gin apple, gin orange, yung pang budget meal na cocktail, di ba? Ngayon yata kasi may ready-made na gin na may flavor na eh. Hindi ka na maghahalo. Pero noon, bibili ka ng bote ng gin tapos lalagyan ng tang na powder juice na maliit. So ganun na lang ginawa namin. Nag-ambag-ambag kami ng pera galing sa baon namin tapos bumili kami ng tang pomelo na sachet. At pangpulutan namin, 2 malaking pack ng chippy. Ayos na. Tinimpla na namin, nilagyan na namin ng yelo, hinalo-halo, pinuksan yung chippy at nag-umpisa na kami. Siyempre, hindi ako nagpahalata na hindi pa ako nakakainom ng gin. At bukod sa konting patikim-tikim ng beer noon, hindi pa talaga ako nakakaupo sa inuman. Pero kunyari okay ako. Hindi ko pinahalata na kinakabahan ako.
So tuloy-tuloy lang, lagok, tawanan, kulitan at hindi ko namalayan kasi matamis yung gin pom eh. Hindi siya kagaya nung beer na natitikman ko na mapait. Yung gin pom parang juice lang na may lasang gamot ng konti. At gustuhin ko man ikwento sa inyo lahat ng nangyari doon sa inuman na yun. Kaso wala akong maalala eh. Hanggang ngayon. Bumalik na lang yung ulirat ko sa bahay namin. Pagdilat ko, nakahiga ako sa saig ng sala namin. May malagkit sa mukha ko eh. May nararamdaman akong kutsyon sa ilalim ko pero kada galaw ko, may malagkit ako na nadadaganan. Ang bigat ng ulo ko tas umiikot yung pader tsaka yung kisame namin. Pinwersa kong iangat yung ulo ko kasi gusto kong malaman ko anong oras na. Tinignan ko yung relo at nakita ko na 2:00 ng madaling araw pa lang pala. Tapos pinilit kong bumangon at yun. Nakita ko yung damit ko, yung kutsyon at yung sahig ng sala namin punong-puno ng durog at malabsang chipi. Tapos doon ko napagtanto na galing sa tiyan ko lahat ng chipi na yun. Kaya palang baho. Pagpunta ko ng CR, doon na ako naliwanagan na nilabas ko pala lahat ng chipi na kinain ko doon sa inuman. At 3 oras yata ako nakayuko naglilinis ng sahig ng malagkit. Sobrang sangsang ng amoy ng ilang beses ko sinabon, pati yung kutsyon binasa ako tapos nilabas ko para matuyo kinabukasan. Pinilit kong tapusin linisin lahat bago pa magising yung nanay at tatay ko. At tinry ko na parang walang nangyari yung itsura ng sala namin. Niisip ko para hindi malata. Kahit ang sakit ng ulo ko tsaka hilong-hilo ako, nangingibabaw pa din yung takot ko na mapagalitan eh. Nung natapos ako maglinis, nagbuhos ako ng malamig na tubig sa CR namin para matanggal yung amoy ng chipi sa katawan ko. Nangangasim yung tiyan ko pero pinilit kong kumain ng konti para may laman yung tiyan ko. Tapos may konting liwanag na yata sa labas nung natapos ako pero puti na lang Sabado na nun kaya wala akong pasok. Hindi naman ako pinagalitan ng magulang ko pero sinabi nila na buti daw walang nangyari sa akin kasi hindi daw ako makausap nung gabi na yun. Hindi ko maalala kung paano ako nakuwi pero siguro gumana yung autopilot sa utak ko kaya nakauwi ako. Buti naman. At ilang beses nangyari yun nung buong high school ko. Halos kada buwan may nagkakayayaan sa grupo namin. Magiinuman kami, magkakasiyahan, tapos malalasing ako ng sobra. Susuka, tapos isusumpa ako yung alak kinabukasan at sasabihin ko sa sarili ko na hinding-hindi na ako ulit iinom kahit kailan. Pero pagkatapos ng ilang araw, makakabawi yung katawan ko. At hindi ko maintindihan pero parang hinahanap ko ulit yung alak at yung pakiramdam ng kalasingan. Naalala ko tuloy yung mga commercial ng alak na nakikita ko simula nung bata ako. Sa dami ng advertisement ng alak na napanood ko, wala pa akong nakita na sumusuka, lumuluray-luray at namimilipit sa sakit ng ulo at sa katawan sa hangover. Laging maganda or pogi na artista or model na humiinom na nagtatawanan, maganda yung mga katawan, may abs, sobrang confident sa sarili at puro tagumpay sila sa buhay. Yung sa pelikula lang ata ni Dolphy yung pinaka-accurate at tamang commercial ng alak dapat eh. No, yung Banayad Whiskey, yung paulit-ulit yung take ng eksena niya sa shooting ng commercial ng alak tapos kada shot nalalasing siya. At nung huli, wasted na siya at kung ano-ano na sinasabi niya. Yun yung pinakamakatotohanan na commercial ng alak na sa tingin ko dapat pinapakita eh. Anyway, nagtuloy-tuloy yung pagiging manginginom ko lalo na nung nag-college ako. Nagkaroon na ako ng mga bagong kaibigan at feeling ko mas marami na akong alam sa mundo. Mas naging kumpiyansa na din ako sa kakayahan kong tumagal sa inuman. Sa kada kalasingan kasi na makakasurvive ako kinabukasan, tumataas yung resistensya ko sa alak. Parang video game. Parang kada inuman, isang challenge or pagsubok. Tapos pag nalampasan mo yung challenge na yun, magle-level up ka na sa susunod na stage. Parang player ng video game na habang naglalaro ka, lalo kang nasasanay dun sa ginagawa mo sa game. At natututo ka ng mga tamang diskarte. At kagaya din sa mga laro, bawat panalo mo may reward ka. Sa inuman, habang lumalakas ka, mas tumatagal ka sa tawanan, sa kulitan, sa kantahan, sa sayawan. Mas matagal mo nang nai-enjoy yung pakiramdam na parang mas gumagaan yung paligid. Parang bumababaw yung mga problema mo at mas nagiging relax yung isip mo. At para sa isang taong natural na mahiyain kagaya ko, lumaki kasi ako na payatin at tagyawatin na bata. Yung kita naman sa mukha ko hanggang ngayon, di ba? Insecure ako at nahihiya ako sa mukha ko, sa katawang ko at sa sarili ko.
Sobrang laki ng naging tulong ng alak sa akin nung panahon na yun kasi para akong nagka-superpower. Takot kasi akong makipagkilala sa ibang tao eh. Nahihiya akong makipagkwentuhan at nauutal ako lalo na pag may magandang babae akong kaharap. At pag dumadaloy na yung alak sa katawan ko, parang may espiritu na bumubulong sa akin na, okay lang yan boy, relax ka lang, kaya mo yan. Pag tumama na yung alak sa akin, biglang gumagaan yung pakiramdam ko. Yung lugar kung nasan ako, kahit gaano ka-ordinaryo, mas nagiging makulay. Yung music sa background, pag masaya yung tugtog, napapasayaw ako. At pag malungkot yung kanta, mas nakakaantig at mas tumatagos sa buto yung lyrics pag may alak ako sa katawan. Iba talaga eh. Yung simpleng usapan nagiging mas masaya. Mas marami akong nasasabi, parang tumatalino ako pakiramdam ko. Bawat kwentuhan mas nagiging totoo at nagiging mas makabuluhan kahit napakababaw lang ng pinag-uusapan. Pag nakainom ako, wala akong iniisip na insecurity. Wala akong iniisip na takot, feeling ko hindi ako magkakamali kahit anong sabihin ko. Mas malakas yung loob kong humarap sa kahit kanino at kaya kong sumabay sa kahit anong kwentuhan. Pakiramdam ko mas konektado ako sa lahat. Para akong si Superman o si James Bond sa isip ko. Alak ang naging weapon or sandata ako sa paglabang ko sa pagiging mahiyain at sa mga pagsubok sa buhay. Tuwing kailangan ko ng lakas ng loob, humarap sa maraming tao, pag pagod ako or pag may problema ako o pag gusto ko lang magpakasaya. Eto pa, ako yung naging walking advertisement ng mga alak. Actually tingin ko may utang sa akin yung mga kumpanya ng alak eh. Dapat bayaran nila ako sa sobrang daming beses na pinromote ko sila eh. Tuwing may get together, ako yung madalas na nauunang nagyaya. Ano, game na? Ako yun. Ako yung mahilig bumili pa pag kinulang na. Hanggat hindi ako inaantok sa kalasingan, tuloy pa din. Madalas nga kahit inaantok na ako, pinipilit ko pa din para lang makalagok pa ng alak. Hindi ko maintindihan kung bakit may mga taong nakakainom ng konti tapos tumitigil na sila. Yung tipong iinom lang ng 2 bote tapos totoong tapos na sila. Ano yun? 2 bottles ka lang talaga? Para sa akin, weirdo yung mga taong nakakainom ng konti. Kasi wala sa bokabularyo ko yun. Pag uminom ako ng alak ng araw na yun, sigurado sa alak matatapos yung gabi ko. Grabe yung naging samahan namin ng alak. Sa lahat ng importanteng pangyayari, okasyon sa buhay ko, lagi siyang nandyan. Birthday, graduation, yung kasal ko, pagpasko, bagong taon, family reunion, at kahit walang okasyon, laging may dahilan para mag-inom. Lahat pwedeng maging celebration. Pag natapos yung trabaho, pampawala ng stress, pag weekend bonding kasama ng mga kapatid ko at pamilya, habang nagsiselfone, nagvi-videoke, sa beach pag may outing. Ay. Pero sa lahat ng yan, never kong naisip na may problema ako sa pag-inom ng alak. Kasi hindi naman naging masama yung buhay ko bilang isang manginginom eh. Hindi naman ako napariwara. Dumating na kasi sa punto na sobrang tagal na at sobrang regular na ako na umiinom, nakokontrol ko na kahit papano yung sarili ko pag nakainom ako. Kadalasan. Kasi syempre may mga pagkakataon pa din na nasosobrahan ako at nagwawala ako. Pero hindi ako yung tipong lasing na naghahanap ng away. Ang trip ko kasi pag nalasing, yung magkwento ng pasigaw, kumanta ng garalgal yung boses, minsan sumasayaw-sayaw ako. Ganun akong klase ng lasing eh. Ako yung lasing na mahilig magpasikat na akala mo nasa talent show. Ako yun. Naalala ko tuloy yung isang office party namin. Actually, hindi ko pala naalala. Kinuwento lang pala sa akin kinabukasan at pinakita sa akin ng mga kasamahan ko yung video. Bagong pasok pa lang ako noon eh, doon sa kumpanya na yun. So, medyo formal pa ako. May party. Open bar. Medyo naparami ako ng inom. Nag-enjoy ako kasi libre. Dahil nga pasikat ako pag nalalasing, ayun, nagsasayaw ako doon sa gitna ng bar. Buti sana kung maayos yung sayaw ko kaso para akong zombie na tumatawag ng taxi. Yun, parang maganon-ganon. Pero, yun nga, kahit may mga ganong na lasing moments, sa kabuuan ng buhay ko, sa trabaho, sa pamilya, sa personal na mga gawain ko, kahit papano maayos naman ako. Naging maayos pa rin ako. At sa totoo lang, nangyari yung mga magagandang bagay sa trabaho ko, sa karir at sa propesyon ko habang manginginom ako Tumaas yung kita ko sa trabaho, nasuportahan ko na maayos yung pamilya ko, nagkaroon kami ng savings,
Kahit yung mga ibang bagay na gusto kong bilhin, nabibili ko naman kahit papano. So hindi nasira yung buhay ko o hindi ako naligaw ng landas dahil sa alak. Alam ko sa sarili ko yung kakayahan ko at parang alak pa nga yung naging katulong ko sa pag-handle ng stress at pagre-relax pag pagod ako eh. So, bakit ako huminto sa pag-inom last year? Well, ganito nangyari. Never pa akong huminto sa pag-inom ng regular noon. Siguro yung pinakamatagal ko na pagtigil ng pag-inom is yung pag may narireseta sa akin na gamot, yung mga antibiotic, di ba? Kadalasan yan, mga 2 linggo mo iinumin yung gamot eh. So, mga ganun yung mga matatagal na panahon na hindi ako umiinom ng alak. Pero nung nangyari yung pandemic noong 2020, napansin ko na mas lalong napadalas yung pag-inom ko. At ayon sa statistics, marami din ibang tao na naka-experience niyan. Well, mainly dahil sa takot sa COVID, yung walang kasiguraduhan, yung lockdown, bored sa bahay at yung stress ng mga panahon na yun. At dahil nga lockdown, maraming pagkakataon noon na umiinom ako ng mag-isa. Siguro mga 2 taon mahigit na ganun, hanggang noong 2022. Hindi ko alam kung bakit pero habang umiinom ako, may napanood akong video sa YouTube. Video ni Andrew Huberman. Isa siyang neuroscientist, yun yung mga tao na nag-aaral ng utak at yung nervous system natin. At professor din siya sa Stanford University sa Amerika. At sikat siya kasi magaling siya magpaliwanag ng mga komplikado ng mga bagay na sa paraan na madaling maiintindihan. Kaya naman 7 million yung subscribers niya sa YouTube. At may video siya noon, nung time na yun, tungkol sa pag-inom ng alak at ano yung nagiging epekto ng alkohol sa katawan at sa utak ng tao. Siyempre English. At 2 oras lang naman yung video na yun. Kaya nilagay ko sa description kung gusto nyo panoorin. Pero kung susumahin mo yung buong video na yun sa Tagalog, sinabi niya na walang anumang amount or dami ng alak na makakabuti sa katawan ng tao. Kahit konti or paminsan-minsan ka lang daw umiinom, may peligro or may risks pa din sa kalusugan. At lahat yan base sa mga malalaking studies or mga pag-aaral na kailan lang ginawa, mga 2022 o 2023. At milyon-milyon na tao ang tinignan nila dyan. At ang lumabas sa mga pag-aaral na yan ay kahit maliit na portion ng alak ay nakakapagpataas ng tsansa ng cancer, sakit sa puso, at iba't ibang mga negatibong epekto sa utak. Pero isipin mo, alak lang ang tanging chemical na kapag inalok sa'yo at hindi mo tinanggap, ang tingin sa'yo may problema o weirdo. Di ba? Mag-isip ka ng ibang bagay na delikado sa katawan ng tao na pwedeng magdala sa'yo ng sakit pag ininom mo. Tapos pag may nag-alok sa'yo at sinabi mo na, ayoko, pasensya na. Ayokong uminom ng lason. Sasabihin sa'yo, bakit? May problema ka ba? May sakit ka ba? Walang ganun. Alak lang ang ganun. Alak lang ang may kapangyarihan na kayang magdala ng cancer, ng sakit sa puso at problema sa utak at kung ano-ano pang sakit. Pero pag tumanggi ka, ikaw pa ang weirdo. Ang galing, no? Pero baka may mga nag-iisip sa inyo dyan na, paano naman yung kasabihan na yung moderate or yung konting pag-inom ng alak, lalo na yung red wine daw, is makakabuti sa atin, di ba? Narinig nyo na din siguro yun, malamang, at yun din yung alam ko noon eh. Well, ang nangyari pala dyan is nung 1970s, nung 80s hanggang 90s, may mga mangilan-ngilan na mga pag-aaral na ginawa na kinumpara din nila yung mga manginginom sa mga hindi umiinom. At nakita nila na mas maganda yung kalusugan ng mga umiinom ng alak kaysa sa mga hindi umiinom. Kaso, may mali pala dun sa mga pag-aaral na yun. Una, maliit yung sample size or mas konti yung mga tao na nakuha nila para dun sa mga studies na yun. Nasa ilang daan or ilang libo lang. Kumpara sa 4.8 million na tao na ginamit dun sa mga mas bago na pag-aaral na ginawa. At isa pa, bias din yung mga nakuha nilang mga resulta. Dahil nung naghahanap pala sila ng mga non-drinkers noon or yung mga hindi umiinom, ay karamihan sa mga nahanap nila na hindi manginginom ay yung mga taong tumigil sa pag-inom dahil nagkasakit na sila. Ang tawag doon is yung mga sick quitters. So syempre dahil may mga sakit na yung mga tao na yun, pag kinumpara mo sila doon sa mga manginginom na walang sakit, lalabas talaga na mas healthy yung mga manginginom. So yun nga, yung mga bagong pag-aaral sa ngayon na mas maganda yung numero at mas accurate,
nagpakita na walang anumang benepisyo ang pag-inom ng alak sa katawan ng tao. Kahit konti pa yan or kahit bihira ka pa uminom, wala talagang lusot. Pero ako mismo, may mga kilala ako na malakas at regular umiinom, pero hindi naman sila nagkakasakit, 'di ba? Na malusog sila at maayos ang katawan. Siguro kayo din, may mga kilala kayo din na ganyan. Ako nga, may kilala ako, senior na. Malakas pa ding uminom at may yosi pa. Ayun nga, kasi nga, iba-iba tayo ng katawan ng mga tao. Malaking bagay yung genetics natin eh. Meron talagang mga tao na mas malakas ang resistensya sa mga bisyo kaysa sa iba. So, ang nangyari, after kong malaman yung impormasyon na to, na wala pala talagang benepisyo ang pag-inom ng alak sa katawan ng tao, na-motivate ako at na-inspire akong huminto sa pag-inom ng alak ng tuluyan. Kasi naisip ko na, naku, masama pala talaga sa katawan niyang alak. At ito, may ebidensya na matibay na totoo nga talaga yun. Kaya lang, hindi tumagal yung paghinto ko. Nung una, nakatagal ako ng halos 1 buwan. Tapos nung sumunod, 2 linggo ata. Pero sa parehong subok ko na yon na huminto na uminom ng alak, nag-fail ako. Hindi ako nagtagumpay. Bumalik pa din ako sa pag-inom. Ewan ko kung bakit. Siguro dahil hindi talaga sapat sa akin yung dahilan na masama sa kalusugan yung alak. Kasi katuwiran ko, lahat naman tayo mamamatay eh. At least pag uminom ako, mas na-enjoy ko yung buhay. Parang ganun yung naging katuwiran ko eh. Hindi ko pa din maalis yung psychological benefit na nararamdaman ko sa pag-inom ng alak. Nakaka-relax at nakakaalis ng stress. Yun pa din yung nangingibabaw sa akin. At tapos, lumipas pa ulit yung ilang mga buwan. Dumaan uli yung mga birthday, mga get-together, mga weekend na mag-isa ako na naglalasing habang nanonood ng Netflix. Ayun, laklak pa din inom hanggang sa makatulog. At narealize ko sa kada babangon ako kinabukasan na masakit yung ulo ko at katawan ko dahil sa hangover. Na kada bukas ko ng panibagong bote ng lason na likido na ipapasok ko sa katawan ko, unti-unting namuo yung maliliit na pagdududa eh. Yung maliliit na pagdududa na may konting pagmumuni-muni. Doon nag-umpisa yung mga paisa-isang tanong sa isip ko na dumami ng dumami kalaunan. Yung mga question na bakit? Talaga bang nag-i-enjoy pa din ako sa pag-inom or nakasanayan ko na lang talaga? Bakit ba umiinom pa din ako palagi kahit ang sama sa pakiramdam ko kinabukasan? Kailangan ko ba talagang lumaklak ng alak para maging masaya at makapag-relax? Isang beses nga bumibili ako ng alak sa SM, tapos natanong ko sa sarili ko, bakit parang hawak ako sa liig ng mga bote na to? Hindi naman sila nagsasalita, hindi naman sila gumagalaw. Pero parang wala akong magawa kundi kumuha tuwing nag-grocery kami. Hanggang kailan kaya ako kukontrolin ng mga bote na to? Ano kaya yung pakiramdam ng buhay ko kung hindi ako umiinom ng alak? Tapos, umpisa nung nakaraang taon, nagtry ako manood ng mga videos at magbasa tungkol sa alcoholism. Doon natutunan ko na hindi pala ganun kasimple yun. Ang alam ko kasi sa alcoholic ay yung taong lulong sa alak. Yung walang silbi at walang nagagawa sa buhay. Nakahiga lang buong araw, toma ng alak. At meron talagang mga ganyan tao. Pero karamihan pala ng alcoholic ay nasa spectrum. Hindi pala siya black and white lang, yung tipong either lulong ka sa alak o hindi ka uminom. Marami palang nasa gitna at kasama pala ako dun. Ang tawag pala sa akin ay functional alcoholic. Kasi meron akong maayos na trabaho, may pamilya at nagagawa ko pa din yung mga responsibilidad ko sa buhay habang regular ako na uminom ng marami. At kadalasan pala sa ganito, hindi nila nahahalata or ng mga tao sa paligid nila na may problema sila sa pag-inom ng alak. At dahil nga maayos naman ang buhay nila, napapagtanggol nila sa sarili nila yung pag-inom. Ang isang senyales ng ganitong klase ng alcoholism or ng alcohol use disorder or AUD ay yung pinaplano mo yung araw mo or yung weekend mo sa pag-inom ng alak. Yung tipong pag magkikita-kita kayo ng mga kaibigan mo, chinecheck mo agad kung may magdadala ba or kung may mabibilan ng alak. Yung pag mag-grocery, sinusure mo na may nasisingit ka na bote or kaya tinatapos mo agad yung mga dapat mong tapusin sa trabaho o kaya sa bahay kasi nakaplano na magiinom ka maya-maya.
Yung bang umiikot yung routine or yung cycle ng araw or ng linggo mo sa alak. Yung regular at sanay ka na meron at merong kang oras na mag-iinom. At kasama din sa sintomas nito yung pagkakaroon ng tolerance, yung tipong kailangan mong uminom ng mas marami palagi para lang magkatama ka. Kasi sobrang immune na sa alak yung katawan mo. Naalala ko may mga time na mag-isa lang ako nagiinom habang nanonood sa cellphone tapos nagulat ako malapit ko na palang maubos yung 1 litro ng brandy. Tapos parang wala pa akong tama. Nakakatawa pa nga minsan kasi may mga pagkakataon na nanonood ako ng video tungkol sa alcoholism habang umiinom. Tapos, kasama din sa sintomas yung mga mood swings, yung paiba-iba yung mood. Yung madalas din meron ako nito lalo na pag hindi ako nakakainom. Minsan nga nag-staycation kami sa hotel tapos wala akong mabilan ng beer, madaling araw na. Hindi ako makatulog na maayos kasi tapos irritable ako. Minsan din, nalulungkot ako bigla, nawawala ng gana, tapos pag nakainom, sobrang saya ko, pa-joke-joke, nangungulit, tapos magiging irritable ulit. Mga ganun. Ang nangyayari pala kasi, kinukontrol ng alak yung galaw ng emosyon natin, kaya nagpapabago-bago tayo ng mood. Tapos may mga iba pa pero yan yung mga napansin kong madalas sa sarili ko. At yun na nga, yung masakit na katotohanan na na-brainwash ako. Sa lahat ng commercial, poster at billboard ng alak, lahat ng get-together, happy-happy na nakita ko nung bata ako na palaging may alak na kasama. Tumatak sa isip ko na dapat may alak para maging masaya ang buhay. Dagdag pa yung kultura natin na yung pag-inom ng alak parang simbolo ng pagiging tunay na lalaki. At isa ka ng ganap na tao kapag marunong ka ng uminom at kasama ka na at isa ka na sa mga cool na nilalang. Sumakay ako sa masayang roller coaster ng pagiging manginginom sa tulong ng tradisyon, kultura at ng paligid ko. Buong puso kong tinanggap ang hamon at halos 3 dekada ng buhay ko, taimtim akong nakiayon. Nakisama at yumuko sa paanan ng mga boteng tinuring ko na matalik na kaibigan. Mga bote ng alak na tinuring kong matalik na kaibigan pero ginawa akong alipin. Hindi ko alam kung anong nangyari. Siguro nagsawa na lang talaga ako. Basta nagising na lang ako isang araw at sinabi ko sa sarili ko na eto na ang huling hangover ko. At mahirap. Hindi siya madali. Ang pinakamahirap na parte sa experience ko ay yung unang-unang weekend ko. Yung unang Sabado at Linggo na dumating after kong mangako ulit sa sarili ko na hindi na ako iinom ulit. Dahil kagaya nga ng sinabi ko, ilang beses na din akong pumalpak nung tinry kong tumigil dati. Pero siguro ang kaibahan ngayon is parang na-reverse brainwash ko yung sarili ko. Kung na-brainwash ako sa pag-inom ng alak simula bata pa ako, ang ginawa ko, nanood ako ng napakaraming YouTube video tungkol sa alcoholism at mga video ng mga tao na tumigil sa pag-inom ng alak. At doon, sinishare nila yung mga experiences nila at yung mga ginawa nila at nalaman ko din yung mga ibang sikat na tao na hindi na talaga umiinom. Marami din palang mga celebrity ang tumigil na sa pag-inom ng alak. So naisip ko na kung kaya nilang gawin yun, malamang kaya ko din. Kasi mas maraming ina-attendan ng mga party at mga events yung mga sikat na celebrity na yun, di ba? At kung nakakayanan nila na hindi uminom ng alak sa mga ganon, sigurado kaya ko din. At natuto na din ako ng mga teknik, ng mga paraan para magawa ko pa din yung mga dati kong ginagawa na may alak, na magawa ko pa din sila ngayon na hindi nakasama yung pag-inom. Example, kumbaga imbis na beer yung order ko sa bar o sa restaurant, merong mga non-alcoholic na beer na parang lasang beer pero napakaliit ng alcohol content na hindi siya considered na alcoholic drink. Tsaka marami na din sa mga bar na mga mocktails ang tawag. Yung inumin na kalasa ng cocktail na may alak pero yung mga yon non-alcoholic. Pero ako sa totoo lang sa ngayon, 1 taon na akong hindi uminom, hindi na rin ako nagaganon Kahit nasa inuman, ng tubig na lang or juice yung tinitira ko. Nung una, malaking tulong yung mga non-alcoholic beer na yun tsaka yung mga mocktails na yun sa akin. Pero nung tumagal, parang nasanay na ako hindi ko na din kailangan yung mga ganun. Eto, trivia. Alam nyo ba si Donald Trump, yung presidente ng Amerika ngayon, pangalawang termino na niya. At hindi ako fan ng mga polisiya niya.
Pero isang kinabilibang ko sa kanya ay nung nalaman ko na never palang uminom ng alak yang tao na yan. Ang nangyari kasi may matandang kapatid siya na naging alcoholic na namatay na maaga, mga early 40s ata namatay. At nung bata siya, nakita niya kung paano naghirap yung kapatid niya na yun sa pagka-addict sa alak. Kaya nag-decide siya na hindi siya iinom ng alak kahit anong mangyari. At talagang nakakabilib kasi anak mayaman yan si Donald Trump eh. Isipin mo ang daming mga party tsaka mga pinuntahan niya na kainan simula pa nung teenager siya. Tapos may disiplina siya na hindi uminom, no? Ayos din eh. At ang balita ko, ang tinitira niyan sa mga party is Diet Coke, tsaka tubig, tsaka mga soft drinks lang. Anyway, ang isa ko pang problema is naalala niyo yung sinabi ko kanina na, di ba, kumukuha ako ng confidence sa alak. Paano yun pag kailangan ko ng confidence? Well, eto share ko sa inyo. Last year, inalok ako na maging isa sa mga host ng company Christmas party namin. At dahil mabait yung boss ko, syempre nahiya akong tumanggi. Pero naisip ko na, naku, di ba tumigil na nga ako sa pag-inom bago pa magpasko? Parang napasama ata yung pagtigil ko na magpapasko Kasi ang daming events ang daming get together. Medyo masusubok talaga yung pangako ko sa sarili ko na hindi na ako iinom. Tapos isa pa, hindi naman ako sanay mag-host ng mga ganyang events Hindi ko naman regular na gawain yan At alam ko na kung sakali, malaking tulong sana kung medyo nakainom ako. 'Di ba kung susundutan ko ng alak yung pag-host, at least may pangpatapang ako, mas magiging kalmado akong humarap sa maraming tao. So nasubok din talaga ako sa pagkakataon na yun kasi 2.5 buwan pa lang akong tumitigil nun Pero talagang nagdesisyon ako. Kumapit ako sa pangako ko sa sarili ko. Grabe yung kaba ko nun. Pero habang tumatagal yung event, medyo nakakampante na rin ako at natural lang, yung walang alak. Tapos after nun, mas lalong lumakas yung loob ko Naisip ko na kung kinaya ko yun ng hindi lasing, ng walang alak, mukhang kakayanin ko ng ituloy-tuloy to. Tapos syempre, nandyan pa din yung mga inuman sessions, di ba? Yung mga Pasko, New Year, mga birthday, mga kainan. At isa sa mga natutunan ko is subukan mo daw na wag iwasan yung pagpunta sa mga dating pinupuntahan mo na may inuman. Pero yun nga, imbis na iinom ka ng alak, hayaan mo lang yung iba pero ikaw, mag-ala Donald Trump ka. So soft drinks lang or tubig, di ba? So ganun yung ginawa ko. At talagang mahirap lalo na sa una. Pero pagtagal parang normal na lang din Mawiwirduhan talaga sila lalo na yung mga kasama mo na sanay na nakikita kang umiinom. Pero pagtagal, masasanay na rin sila At ang napansin ko sa sarili ko, ganun pa din naman ako Ako pa din yung pasikat sa inuman. Kahit hindi na ako syumasyat. Makwento pa din naman ako. Mahilig pa din akong kumanta ng sintonado sa videoke. Sumasayaw pa din ako pag natutuwa ako sa tugtog paminsan-minsan. Pero ang kaibahan, ngayon, naaalala ko na lahat ng nangyayari at na lahat ng pinag-uusapan. At higit sa lahat, wala akong hangover kinabukasan. Ay, yan yung isa sa pinakamalaking sulit sa lahat. At isa pa yung tulog ko. Habang lumilipas yung mga ilang buwan na hindi na ako umiinom, napansin ko yung tulog ko mas malalim Nung una hindi parang hindi nga ako makatulog nung walang alak talaga Struggle. Pero nung tumagal, naramdaman ko na yung kaibahan. Mas mahimbing na yung tulog ko Grabe, walang kapalit. Ganun pala yung pakiramdam ng totoong maayos na tulog. At isa pa, eto secret lang to Huwag nyo na yung pagsabi kahit kanino. Ito, bala ko sana wag isama to pero dahil malakas kayo sa akin. Si Manoy. Iba. Mas matikas. Pero matagal bago ko naramdaman parang 6 months ata or 8 months pa since tumigil ako. Pero narinig ko din to sa isa sa mga videos na napanood ko. Sabi nila kasi yung alcohol daw nakakaapekto sa dopamine release ng utak natin. Na naapektuhan yung mga chemical sa utak natin. So pag tumigil ka sa pag-inom, unti-unti, depende sa lala ng naging epekto ng alak sa'yo. Pero malaking chance na babalik uli sa balanse yung utak natin. Dun sa tamang galaw niya. So yung performance mo sa sexy time, mas mabangis. Promise. Pagdating naman sa mga paiba-iba ng mood ko, well, hindi naman naging perpekto. Nagagalit pa din ako at naiinis pa din ako minsan, lalo na pag nagdadrive ako. Pero yung mga paiba-iba ng mood ko maya't maya,
mas nabawasan na. Hindi na ako masyadong paiba-iba ng isip. Yung tipong ang dami kong maiisip gawin sa gabi, tapos paggising ko, tamad na tamad naman akong kumilos. Kumbaga mas naging stable ng konti yung isip ko sa mga plano ko at sa mga kailangan kong tapusin. Nga pala, lilinawin ko lang. Hindi ko ginawa tong video na to para utusan kayo kung anong gagawin nyo sa buhay. Unang-una, hindi ako eksperto sa alcoholism or addiction. Pangalawa, maraming bagay ang dapat ikonsidera dito. Mamaya ikaw pala yung tipo na violente o depressed tapos yung alak yung nagpapakalma sa'yo, baka nga maganda na ituloy mo na lang yung pag-inom. Or kung ikaw yung taong kaya mo namang uminom ng konti lang talaga, alam mo yung pag sinabing 2 bottles, 2 bottles lang talaga. Ako kasi hindi ako ganun eh. Hindi ko kaya yun kahit ilang beses ko na sinubukan. Gaya nga ng sabi ko kanina, ako yung tipo ng pag nag-umpisa na akong uminom, hindi ko alam kung kailan titigil eh. Kaya hindi talaga ako pwede ng pakonti-konti. Pero kung ikaw yung tipo ng tao na kaya mo yung 2 bottles lang talaga, baka hindi mo naman kailangan tumigil. Tsaka nga pala, hindi lahat ng tao pwedeng basta-basta na lang tumigil sa pag-inom ng alak At isa to sa mga natutunan ko. Meron daw kasing mga tao na may malala na alcoholism at pag bigla-bigla silang tumigil sa pag-inom, nakakaramdam sila ng withdrawal complications. Yung mga komplikasyon na parang yung sa mga addict sa drugs. So, pwedeng manginginig, yung iba nagdidelirio or inaatake ng matinding anxiety o kaya pag meron kang sakit sa atay or sakit sa puso na manginginom, may tsansa na maging delikado sa iyo yung paghinto. Kasi nga, nakadepende na yung katawan mo sa pagpasok ng alak Kaya, yung iba sa ganyan nauuspital talaga. At isa yan sa mga binantayan ko sa sarili ko nung huminto ako sa pag-inom. Pero buti na lang wala naman ako naramdaman na malala. Yung pakiramdam lang na parang hindi ako komportable, yung tensyonado ako na hindi ko mapaliwanag. Tsaka hindi ako makatulog na maayos lalo na nung mga unang buwan. Pero wala naman akong malalang reaksyon. At hindi ko din sinisisi yung mga gumagawa at nagbebenta ng alak Wala naman silang kasalanan Binebenta lang naman nila yung gusto ng mga tao. At hindi naman nila tayo pinipilit. Well, oo, gumagastos sila ng milyon-milyon sa mga commercial at mga advertisement pero sa huli, tayo pa din naman yung magdidesisyon kung bibili natin yung mga produkto nila At sa totoo lang, aminin ko na paminsan-minsan, namimiss ko ding uminom kahit papano. Namimiss ko din yung pakiramdam na pupunta ka lang sa tindahan, bibili ka lang ng chemical na alak at konting lagok, maya-maya may magbabago na. Namimiss ko din yung automatic na confidence, yung mabilisan na kumpiyansa ko sa sarili, na mas nagiging masaya ako kasama at mas nagiging palakaibigan agad ako nang walang ka-effort-effort. Iinumin ko lang yung alak at parang magic, may ibang personalidad na agad ako. Pero yun nga, 40 anyos na ako mahigit at ang dami ng pera, oras at enerhiya ko ang nabigay ko sa alak. Ang dami ng araw sa buhay ko na lumuluray-luray ako, sumasayaw-sayaw, sumisigaw-sigaw, nangungulit at nangaabala ng ibang tao tuwing lasing ako. Nagsawa na lang siguro talaga ako. Parang gusto ko yung mga natitirang panahon at oras ng buhay ko, gusto ko naman maramdaman lahat ng totoo at walang halong chemical. Lahat ng emosyon at lahat ng magiging experience ko pa sa buhay, gusto kong maramdaman na ng buong buo at purong-puro. Yung lungkot, yung saya, yung takot, yung pagkahiya, yung pagkabagot, yung galit, yung pagmamahal, yung pagkadismaya, yung pag-asa at yung kawalan ng kasiguraduhan, yung kaba, pati yung kapayapaan, lahat. Hindi ko na kailangan ng pampamanhid ng emosyon. Hindi ko na din kailangang uminom ng purong lason na magpapalabnaw ng mga pakiramdam ko. Ayoko na din ng peking saya at ng peking confidence. Ayoko na ng panandalian na tapang galing sa bote. At kahit mahirap, mas gusto ko na yung totoo. Nung isang araw nga napadaan kami sa liquor section sa mall at nagpa-picture ako sa misis ko. Hinawakan ko yung bote ng brandy. Kasi isa yun sa mga paborito kong inumin dati. Wala lang. Gusto ko lang maramdaman yung pakiramdam na nabawi ko na yung control ko. Yung control ko laban sa alak. Parang nawala na yung kapangyarihan ng alak sa akin ngayon. Dati hindi ko siya matanggihan pero ngayon para ko na lang siyang dating matalik na kaibigan.
Parang dati kong matalik na kaibigan ng halos 3 dekada pero ngayon hindi na kami pareho ng trip. Iba pa din talaga 'pag totoo. Kahit mahirap, mas okay kasi mas nararamdaman ko na buhay ako, eh. Yung tipong yung bawat araw malinaw, lahat ng mga tawa ko totoo talaga. Lahat ng mga pagkakamali ko naalala ko kaya mas natututo ako. Alam mo yun, mas pipiliin ko na lang yung lungkot kaysa lumagok para sa panandaliang saya. At mas gugustuhin ko na lang maramdaman yung hiya kaysa manghiram ako ng panandaliang kumpiyansa galing sa bote. At at mas okay na lang din nakabahan ako kaysa magpakalasing para sa panandaliang tapang. Mas okay na sa akin ngayon yung kahit hindi perpekto pero totoo. Totoong ako. Totoong sarili ko kumbaga. Iba, iba talaga. Iba yung pakiramdam na gising yung diwa mo sa bawat araw. Salamat sa panonood.